Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito po meron tayong isang tila masamang balita, no? Para po dito kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Dahil tila hindi na po siya makakalaya muna, no? Dyan sa ICC. Okay? So, hindi na po siya, sa tingin ko, baka hindi po muna siya makakauwi sa ngayon, mga kababayan. Mahirap po kasi magsalita ng tapos di ba? Baka buweltahan tayo na itong mga to. No, pag sinabi nating hindi na makakauwi ang dating Pangulong Duterte. Okay, dahil, mga kababayan, may babala po, no? Itong abogado. No, isang abogado ay nagbabala po kung sakaling ito pong dating Pangulong Duterte, no, ay makakalabas po sa ICC dahil tila meron pong masamang mangyayari o delikado po talaga, no, ang mga pwedeng gawin ng dating Pangulong Duterte. Ano kaya itong kanyang gagawin kung sakaling siya ay makalabas sa ICC? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ayan. So, kayo po ba ay sang-ayon, no, na makalaya o makalabas na ng ICC etong dating Pangulong Duterte? Payag po ba kayo mga kababayan na siya ay ilipat, no, sa isang bansa na kaalyado rin, no, o kaanib din sa ICC? No, payag po ba kayo dyan? No, kagaya po ng kahilingan, mga babayan, ng defense, no, na itong dating Pangulong Duterte. Okay, so i-comment nyo lang po sa ibaba ang mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, so ito, alamin natin ang mga balita kung bakit nga ba, no, sinasabi ng isang abogado na hindi po pwedeng makalaya, no, ang dating Pangulong Duterte diyan po sa kulungan ng ICC. Bakit hindi siya pwedeng pakawalan dyan, mga kababayan? Ito po ang sagot. Okay, so panoorin natin. Let's go. Pinapapabasura ng Office of the Prosecutor sa ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Duterte ng interim release. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ng korte ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Redacted o tinanggal ang ilang bahagi ng tugon na naka-upload sa website ng ICC dahil sensitibong impormasyon ang nilalaman nito. Sa 12 pahinang tugon, sinabi ng prosekusyon na naniniwala itong kailangan ang patuloy na detention ni Duterte para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis. Ayan, nakasulat dito mga babayan. The prosecution's position, no, is that Mr. Duterte's continued detention is necessary. No, kailangan daw po 'yan, no, yung kanyang pagkakakulong diyan sa ICC to ensure his appearance at trial. Ensure that he does not obstruct or endanger the investigation, mga babayan. No, para daw masiguro, no, na siya ay aattend, no, sa mga trials. Diba? At para masiguro din, no, na hindi po malalagay sa alanganin, no, ang investigasyon o ang court proceedings. Okay? And prevent him from committing crimes within the jurisdiction of the court, no? Para hindi daw po siya makapag-commit ng kahit na ano mga hindi magandang gawain sa loob po, no, ng jurisdiction ng korte, mga babayan, para ma-prevent daw po siya na hindi gumawa o na wag gumawa, no, ng mga krimen, mga babayan. Yan po yung kanilang dahilan dito. Kaya ayaw nilang palayain, no, ang dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC Detention Center. Kaya kailangan daw po siya na nakakulong lang diyan, no? Baga, nandun lang, no, sa bakuran ng ICC, mga babayan, o sa kulungan lang, no, ng ICC. Yan po yung sinasabi dito.
para masigurong dadalo ito sa kanyang paglilitis. Masigurong hindi niya haharangin o ilagay sa peligro ang investigasyon at ang court proceedings at para mapigilan siyang ipagpatuloy ang paggawa ng krimen na nasa jurisdiction ng korte. Kabilang sa dinitalyang dahilan ang hindi raw pagtanggap ni Duterte sa legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya. Kita raw yan sa mga pahayag ni Duterte at sa mga ikinilos ng kanyang mga kaanak, particular ang pagsabi nilang kinidnap si Duterte ng ICC. Tinukoy pa ang pagpukol ng cellphone ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansenia sa isang miyembro ng arresting team noon sa Pilipinas. Dahilan para masugatan ito. Nananatili rin daw makapangyarihan si Duterte, kaya posibleng malagay sa peligro ang investigasyon at ang seguridad ng mga testigo at mga biktima. Kapag pinayagan ng interim release, mas magkakaroon daw siya ng akses sa kanyang mga koneksyon para isagawa ito. Binanggit dito ang kanyang mga anak, particular si Vice President Sara Duterte na may impluwensya sa gobyerno at mga kaalyado ng kanyang ama. Binanggit din ang impeachment proceedings laban kay VP Sara at ang aligasyong nagbalak siyang ipapatay si Pangulong Marcos. Kapuna-puna namang binanggit ng prosecution na nagkaroon sila ng usapan ng depensa para sa negosasyon kung paano mamimitigate ang mga risk kung bibigyan si Duterte ng interim release. So ito mga babayan, no, nagkaroon ng usapan o diskusyon, no, itong defense at prosecution kung sakaling papayagan yung interim release ng dating Pangulong Duterte, no, para daw po mapag-usapan nila yung mga risk, no, na po pwedeng mangyari, di ba? Ano sa palagay ninyo, no? Ano ba yung mga pwedeng mangyari, no, kung sakaling makalaya ang dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC Detention Center? Ano ba yung mga posibilidad, no, na pwedeng nilang gawin, mga babayan? 'Di ba? 'Yun yung kinakatakot dito, no, ng prosecution, 'di ba? At hindi rin naman siguro hawak, no, ng depensa. O baka hindi na mahahawakan ng depensa, no, kung sakaling makalaya itong dating Pangulong Duterte. Siguro 'yun yung kinakatakot dito ng prosecution panel. 'Di ba, mga babayan? Sa palagay ninyo, no? Dapat bang matakot ang prosecution panel, no, sa ginagawang hakbang na to ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte? Pero yan daw ay kung si Duterte ay dadalhin sa isang bansang niredact ang pangalan na may mahabang history ng pakikipagkooperasyon sa korte at nakatitiyak na masusunod ang mga kondisyong ilalatag para sa interim release. Pagdiin ng prosecution, hindi raw ito sa bansang tinutukoy ngayon ng mga abogado ni Duterte. Hindi rin daw pumayag ang prosecution na hindi nito tutulan ang isang petisyon ng depensa, lalo't hindi pa nito na isusumite at hindi pa nila naaaral. Si Vice President Sara Duterte naman, kinumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Australia is in the list of... So, di ba galing siya dyan, mga babayan? Di ba? Kaya pala doon sa kanyang speech, mga babayan, kung maaalala ninyo, may sinabi siya doon, no, na maganda ang relasyon ng Australia, no, yung foreign relation, no, ng Australia at ng Pilipinas, mga babayan. Di ba? Parang ano tawag natin dito? Pinupuri niya, no, yung Australia. Parang gano'n, no? May kinalaman kaya 'yon, no, sa kanilang plano, no, na diyan sa Australia dalhin ang dating Pangulong Duterte? Ano sa palagay ninyo? countries that are considered by the lawyers. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, Naniniwala po ba kayo doon, no, na hindi po 'yan ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita diyan sa Australia, mga babayan? No? Kayo po ba ay naniniwala dun sa kanyang sinasabi, no, na hindi yon ang totoong motibo o pakay niya sa kanyang pagpunta diyan sa Australia? sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. Bukod sa Australia, may isa pang bansa na binanggit sa hiling na interim release ng kanyang ama pero hindi siya nagbigay ng detalye tungkol dito.
Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have privilege, lawyer-client privilege. Balik bansa ng VP ngayong hapon ayon sa kanyang tanggapan matapos ang ilang araw na pagbisita sa Australia. Bukas, nakatakda naman siyang dumalo sa isang pagtitipon sa Pampanga. Okay, so yan mga babayan at ito pa yung isang kaugnay na balita po tungkol po dyan. Tuloy natin natutulan ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang anumang tangkang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng masiraan niya ang imahe ng anumang bansang tatanggap sa interim release nito. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Nagbabala ang isang law expert na posibleng masira ang imahe sa international community ng sino mang bansang tatanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa harap ng umunoy planong pakikipag-ugnayan ng kampo ni Duterte sa bansang Australia para tanggapin ang kanyang posibleng interim release. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kapag tinanggap ng isang bansa si Duterte, posible rin itong makaapekto sa kanilang diplomatic ties sa ibang bansa, lalo na sa mga kasunduang may kinalaman sa human rights. Any country who hosts Duterte will certainly have their reputation tarnished with the hosting or sponsoring of a mass murderer within their territory. So they would have to contend with the international repercussions of such hosting. Kaugnay dito, patuloy umanong tututulan ni Atty. Conti ang anumang tangkang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo, kabilang na ang posibleng interim release nito sa Australia. Bukod dito, hindi rin tiyak ang law expert sa kahandaan ng Australia, lalo na't wala pa umano itong history ng pagtanggap ng isang detainee ng ICC. Pero sa uli, ang pagbabatayan pa rin umano sa interim release ay hindi ang bansang patutunguhan ng isang akusado, kundi ang mga implikasyon tulad ng posibleng pagtakas, pagkakataong makagawa ng dagdag na krimen, at posibleng epekto sa investigasyon at sa mga testigo. Ayon naman kay UP College of Law Professor Mike Q, malabo ring mapili ang Australia sakaling mapagbigyan ng interim release ni Duterte dahil napakalayo nito sa ICC. Kung dadali ng dating Pangulo sa Australia, posible umanong magkaproblema pa ang ICC sa pagdalo niya sa confirmation of charges hearing sa Setyembre. I would think that the court, if i-grant niya yung release, ay doon lang sa malapit na bansa. Sa Europe, yung hindi kailangan ng napakadaming logistics para ilipad yung dating Pangulo. Napakalayo naman ng Australia sa ICC. Samantala, naniniwala rin ang law experts na hindi makaapekto sa kaso ni Duterte ang ginagawang pag-iikot sa iba't ibang bansa ni Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte upang mangalap ng simpatsya mula sa international at Filipino community. Sa palagay ba ninyo mga babayan, yung sinasabi dito, na yung kanyang ginagawang pag-iikot ng ating Vice President sa iba't ibang bansa sa pagdalaw niya sa mga OFW, ay pagkuha ng simpatsya ng mga tao, o simpatsya ng iba't ibang bansa mga babayan, sa mga nangyayari ngayon, sa kanyang impeachment case, sa kaso ng dating Pangulong Duterte diyan sa ICC, yung po ba ang nakikita rin ninyo, na kanyang plano o intention? Tama po ba yung sinasabi ng mga tao dito sa ginagawa na to ng ating Vice President Sara Duterte? Wala lang talaga, iingay lang siya. I think maingay niyang request na yan, kasi kahit naman mag-succeed yung appeal ng mga Pilipino sa Australia, hindi pa din naman yun ibig sabihin tatanggapin ng korte yung Australia bilang pagre-release niyan. Yung ginagawa pag-iikot ng Duterte siblings, Duterte children, sa international community na kami dun sa totoo lang naaasiwa
na may ganong klaseng, kumbaga, pakana itong Duterte family. Na ipakita ang tatay nila bilang isang biktima. Ngayong araw lamang din ay humiling na ang ICC prosecution sa ICC pre-trial chamber na ibasura ang urgent request for interim release ni Duterte. Yun, no? Babasura na daw yung interim release ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. No? Yan po ay ayon sa prosecution ng kanilang request. No? The prosecution respectfully requests that the chamber reject the defense's urgent request for interim release of Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. No? Ano masasabi niyo dyan? Payag ba kayo? No, na makalaya o payag kayong ma-detain lang siya diyan sa ICC, mga kababayan. No, ang dating Pangulong Duterte. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.